Sa patuloy na pagtatayo ng ating gobyerno ng mga proyektong pembrasaktura sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ay patuloy din ang suporta na ibinibigay ng ibang bansa sa ating gobyerno upang matulungan na mapondohan at may patayo ang mga proyekto na magpapalago sa ekonomiya ng ating bansa. Isang halimbawa na lang nito ay ang paglalaan ng pondo para sa pagtatayo ng bagong steel plant sa isang probinsya sa isla ng Mindanao na magkakahalaga ng $1 billion na inaasahang makakalikha at makakapagbigay ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin sa Mindanao at lubos na makakatulong sa ating gobyerno upang makatipid at mabawasan ang gastusin sa pagtatayo ng mga proyekto. Dahil hindi na kailangan ng Pilipinas na magkatpa ng bakal mula sa ibang bansa. Dahil dito at tayo na mismo ang gagawa sa mga ito. Kaya sa video na ito, amigo, ito klase na talamin natin kung saang lugar ba sa Pilipinas itatayo ang bagong steel plant. Noong taong 1950s, ang Iligan City ay kinikilala bilang isa sa pinakamaunlad na lungsod noon sa isla ng Mindanao dahil dito mo matatagpuan ang itinuturing na pinakamalaking paggawaan ng bakal sa Asia, ang Iligan Steel Mill. Ito ay itinatag noong 1952 bilang isang proyektong pinasimulan ng ating gobyerno sa National Shipyards and Steel Corporation o NASCO. Ngunit matapos mag-apply ang NASCO para sa $62.3 million na pautang mula sa Exim Bank na nakabase sa Estados Unidos upang punduhan ang mga proyekto, ay iminungkahi nito ang paglipat ng mga pasilidad sa private entity hanggang sa ang kumpanya ay binenta noong 1963 sa Iligan Integrated Steel Mills Incorporation ng pamilyang Jacinto. Noong 1964, ang mga asset ng NASCO ay inabsorb ng bagong incorporation na National Steel Corporation at kalaunan, ang National Steel Corporation ay nakuha ng Wingtech ng Malaysian Westmont Group noong 1995. Subalit nang magkaroon ng Asian Financial Crisis noong 1997, ang National Steel Corporation ay lubhang naapektuhan na naging dahilan upang hindi nito malabanan ang pagtatambak ng mga murang imported na bakal sa merkado ng Pilipinas. At noong taong 2000 ay iniutos ng gobyerno ang liquidation sa National Steel Corporation. Makalipas ang ilang taon, ang Iligan Steel Mill ay nakuha noong 2004 ng Ispat Industries ng India. Ngunit ang kumpanya ay naharap sa mga isyu ng pananalapi at paggawa na humantong sa pagsasara ng pasilidad noong taong 2009. Tinangka naman ng pamahalang lungsod ng Iligan na i-auction ng 400 hektaryang steel mill noong taong 2016. Ngunit dahil sa walang bidders ang nagka-interes sa nasabing pasilidad, ay pinarfit na lang ito ng pamahalang lungsod ng Iligan. Ang pagsasara ng Iligan Steel Mill ay malaking kawalan sa ating gobyerno dahil mula noon ay umaasa na ang Pilipinas sa pag-import ng bakal mula sa ibang bansa na siyang pangunahing ginagamit sa konstruksyon at pagbuo ng mga proyektong paimprasaktura dito sa ating bansa. Kaya upang mabawasan na ang pag-aangkat natin ng bakal mula sa ibang bansa, ay isang proyekto na nakatakdang itatayo ngayon sa Mindanao, kung saan noong ika-18 ng Hunyo ng taong 2022 ay nagkaroon na ng groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng unang smelting plant sa Pilipinas na inaasahang magpapababa sa presyo ng bakal at para makipagkumpetensya ang ating bansa sa industriya ng bakal sa bansang China. Ang nasabing smelting plant ay itatayo sa Barangay Santa Cruz sa Munisipalidad ng Diplahan sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay na bubuuin sa pamamagitan ng isang joint venture na Mount Sinai Mining Corporation at ng Chinese firm na Zhenzhou Investor Corporation. Ang planta na isasama sa isang steel mill ay naglalayong makagawa ng 1.5 million metric tons na mga steel bar at mga produktong bakal bawat taon. Ayon naman kay Leonardo Fernandez na siyang chairman at chief operating officer ng Mount Sinai Mining Corporation, na ito ang pinakaunang smelting plant dahil pinoproseso nito ang ore para maging steel bars. Ito ay isang napakahalagang proyekto para sa bansa dahil kapag mayroong planta ng bakal
ay mayroong 1,000 industriya na magagawa at 1,000 pabrika mula sa planta ng bakal dahil marami ang mag-order at bibili dito para gagawing materyales sa construction. Sa pagtatag ng planta ng bakal ay inaasahang mababawasan na ng ating bansa ang halaga ng construction at magagawa na ng ating bansa na magipagkompetensya sa industriya ng bakal sa China na siyang kumukontrol sa 70% ng industriya ng bakal sa buong mundo. Ang konstruksyon ng $1 billion na planta ay tatagal ng 4 na taon at inaasahang magiging fully operational na sa taong 2026. Sinabi pa ni Fernandez na ito ay 60-40 partnership kung saan ang 60% para sa Filipino capital at 40% mula sa Chinese partner o 60% ng production ay para sa domestic market at 40% ay iluluwas. Pagtutuon ng pansin din umano nito ang pagbabarena sa ore exploration at processing sa 15,000 ektarya ng ari-arihan na pag-aari ng isang indigenous people community na pinagsalabukan Cocom de Bayog sa munisipyo ng Bayog sa probinsya ng Zamboanga del Sur kung saan natuklasan ng malalaking deposito ng ore ng mga kasosyo ni Fernandez. Ang Mount Sinai Integrated Steel Mill and Smelting Plant ay bahagi ng Mount Sinai Industrial Park Project na isang 15 hanggang 50 ektaryang industrial complex na magsisilbi ring administrative at operational center ng Mount Sinai Mining Corporation. Gayon din para sa lokal at mga dayuhang tagahanap sa paggawaan ng bakal at downline industries. Ang Mount Sinai Industrial Park ay ididesenyo sa 50 ektarya hanggang sa 100 ektarya. At ito ay maglalaman din ng iron crushing facility at industrial laboratory. The most important thing for the Philippines is for us, number one, to give job opportunities for our people, to create entrepreneurial skills for our people. And it is only mining wherein we can do this. We can leapfrog the economy of this country. It's only mining. Now, as far as the environmental issues is concerned, we have a very competent Environment and Management Bureau. Actually, our group, they have some are in other countries, but in Asia, I think that's the first one smelting plant we're going to put in the Philippines. Oh, this is the Yeah, this is the first one smelting plant. Outside For the domestic, yeah, they do have the joint venture company, but they still have to export 70%. So for us, we sell it 100% in the Philippines.